Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. Eto, bad news kasi nga yung ating hybrid inverter ay na-overload. Anong good news yan, wad dilasag? Ewan ko kung ba't ganon. Ito mga lodi, ilalagay na natin yung mga voltage current protector dito sa ating mini circuit breaker. Eto, nakalagay na siya mga lodi, yung mag-install na lang ng wiring. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin siya i-wiring. So nandito pa yung mga extra nating mga SPD. Kasi nga nung bumili ako ng ganito, yung sinabi ko na mga solar DIYer or solarista, may mga binibili na mga trial na minsan pag bumili ulit na isang set, ayaw na nilang binili yung unang binili nila. Asyong. So ayan mga lodi, lalagay natin to. Wiring ko lang. And ang pangit ng kanyang design kasi nga nasa ibabaw. Pwede pa dito siguro punuin natin siya. So ito, syempre patayin natin. Yung ang pinaka protocol kasi sa mga pagre-repair ng ganito, always na dapat ay walang kuryente. Kahit sa grid pinapatay yan. Right? Medyo matagal nga lang. Patay lang natin. Sa grid, pinatay ko na rin for the safe. Ayun, patay na siya. And para safety, patayin pa rin natin dyan para hindi tayo makukuryente. Ang meron lang kuryente dito ay yung ating solar. Ito. Ang ayaw ko lang kay kasi, kay Day dito. Hindi siya kagaya ng mga Anern, Demuda, SRNE, si PowerMar. Yung mga yan kasi, kakarga yan kahit pinatay mo. Kahit pinatay mo yung inverter, basta may nasagap siyang solar, kakarga siya, matik yan, kakarga. Eto kasi hindi tingnan nyo. Oh, may naman, may solar 190, 190 yung kabila. So, hindi siya nagcha-charge kapag pinatay mo yung system. So, lang, kumbaga magcha-charge ka at ayaw mong gamitin kasi nag-drop na yung kuryente niya sa battery. Ang gagawin mo, i-on mo lang siya pero wag mong gamitin yung output ng AC niya. So yun, pwede mag-charge yun. Pero kung yung ganyan na state na patay mo yung system kahit may malakas yung solar, hindi siya mag-charge. Right, so ganon mga lodi. Kalikutin na natin to. Madali lang siyang i-install, madali lang siyang ikabit ulit. Ayan. Diba? Then lipat natin. So ayan mga lodi, naka-ready na yung kanyang wiring. Ito yung isang breaker para dyan. Then ito naman yung isa para dito. So meron pa rin siyang safety for a cut off kung sakasakali. Diba? Doble protection. So nakalagay dito ay 32 at 50. Magdi-distribute na lang tayo dun sa kanyang current protector. Current voltage protector. Then dito yung mga wire na to papunta sa mga load. So ito papunta dito sa mga outlet dito. Ayan. Then ito naman ay para dun sa loob syempre. At ito naman para sa kabilang bahay. Bali tatlo lang muna yung gagamitin ko. Siguro pang extra na lang kung sakasakali yung isa. Pag-isipan ko po kung saan ko ilalagay. For now ay yung tatlo lang muna. Madali lang siya ilagay. Ganito siya mga lodi oh. Ayan. Kapag install mo siya sa rail, ganyan mo lang siya. Yung mga pintutan bandang baba. Yan. Tapos saka natin idiin yung kanyang hindi pumasok. Itin natin. Rewind. Right. Ganun lang siya. Then, yun. Pasok. Ito naman. Lock. And, siguro yung mga bago yung gagamitin natin. Then, ito. Lock natin. Yun. Then, ito naman sa gilid. Ito yung bagong, yung lumang binili ko, yung pinakauna. So may extra tayo isa. Siguro ilalagay natin. Kasi nga dito, naka-grid yan Siguro yan, paglalagyan ko na lang. But for the meantime, ito yung tatlo lang muna.
So, itong isang ATS na to, kung sakaling mag-fail ito ilalagay ko. May extra pa tayong isa. Tarat! So ayan mga Lodi, naka-install na. Isa lang yung libre. Siguro papatayin na lang natin na manually. So ayan. And dito naglagay ako yung kanyang rail dito mga Lodi. Dito ko tinornilyo. Kabilaan yan. Alright, so pwede pa dito. Hindi na kasya yan. Kasya yan. So dito mga Lodi, sakto. Meron ng grid. Kanina kasi umaga walang kuryente. So yun na rin natin to. Sabang hinihintay natin mag power on yan, doon muna tayo sa grid. So grid ang gagamitin natin. Diba? Automatic. So ayan mga Lodi, pag naka-on na yung ating inverter, kasi yung inverter ang priority natin, second priority lang natin yung grid. So ayan. So pag in-on natin ito, matik na lilipat sa DE or inverter, kasi naka-priority siya doon. Kahit nasabihin natin mayroong grid. Ayan. So ngayon isa-set up natin siya. Ayan. Ang galing nga pares na sila ng wiring ng yung technician ni Sir. Huwag na nga. Alright, so i-on natin. Yan siya mga Lodi. Tagal na. Yan pa rin kasi preset niya, no? Katakot kasi energized na yan mga Lodi, tapos grid pa. So yun, babaguhin lang natin yung kanyang interval. Ayan, may out na dito sa akin. So unahin natin, ito kasi ay para dito sa mismong dito. So syempre dahil nga siya yung gusto kong mauna, kasi nandito sa mismong inverter, so kailangan natin agad-agad. So iset lang natin siguro ng 5 seconds. Pindutin ulit natin, then baba natin 5. Ayan, 5 seconds. So okay, so ayan na siya ngayon. Naglalaro-laro na yung mga niya, ampere. So huwag kayong mag-alala, hindi naman natin mahawakan kasi malalim naman yung kanyang tornilyo Okay, so dito na bang nakaset dito is 11 seconds. Itaas natin konti ng siguro mga, sabihin na natin na ito ay 5, gawin natin 15 para mas masaya naman. Okay, 20. Para may matagal-tagal yung kanilang interval, di ba? Then dito naman ilagay natin siya sa 30 seconds para mas cute naman sa sa kabilang bahay. So isa pa, kabilang bahay, gawin natin 30 para may interval naman siya 30 seconds. 30. Okay, okay natin siya. Then dito naman patayin na lang natin since nawala naman siyang load. Then i-set up din natin yung kanyang current. So nasa P31 yun 31 at 32. Punta tayo sa 31. Nakasagad pa rin siya. So ibaba natin. Ito kasi medyo bigat, so ilagay natin sa 30 or 20 na lang para mas cute. Yan natin sa 20 ampere. Oops, 19. Iyon. Then save na. Punta tayo sa P32. Lagay lang siguro natin ng 1.0. Yan, P32. Press ulit. Then 1.0 lang. Ayan, kasi may mga water pump 20 ampere. Set din natin ito. 20 ampere din lang. So 20 ampere. Punta tayo ng 20 at 31. Baba pala to. So set natin ng 20 din lang. Iyon, 20, then set. Punta tayo sa 32. Masyado mataas to. 1.0 lang tayo. 1.0. Ayan, 1.0 set. Then eto naman ay okay na yan. 16 lang natin ito. Lampas na yata 16 o kaya 10 ampere. 30 on, sagad pala lagay lang natin ng
Ayun, 10 ampere. Ayun, 10.1. Then doon tayo sa 32. Okay. Lagay natin sa 1.0 para sa kanyang sensitivity. Alright, so okay na siya mga lodi. Subukan natin ulit. Umaandar na si Deye. Mamaya lang natin ilipat. Patayin muna natin. Okay. Ito na mga lodi. Makikita niya na talagang sequence niya. Diba? Una ito. Pak, isa. Huwag niyo na ano pa dinggin yan kasi wala yan eh. Then ito naman susunod 6 5 4 3 2 1 go. Iyon no. Oh, may gumagamit na agad-agad. Then ito na yung susunod 5 seconds. Ayan. So, gano'n mga lodi ang installation nito. Pwede ninyong kumbaga maraming ganyan. So, pwede ninyong siguro mga tig 10 seconds kasi hanggang 10 minutes naman to matagal. So, sapat na siguro yun para magsunod-sunod sila. 'Di ba? Pwede niyo magpagsabay kumbaga aircon tapos yung mga ilaw, sabay sila. 'Di ba? Pero mas maganda pa rin talaga na mauna yung ilaw, susunod yung mga outlets. Bahala na kayo basta yung mga mabibigat. Kailangan medyo matagal yung interval nila. Siguro pwedeng mga sabihin na natin tig 2 minutes or 3 minutes. Mabilis pa yun kung tutusin mga 10 sana eh. Pero siguro kaya na siguro ng tig pa 5 minutes, di ba? Interval. So ayan mga lodi, nare-read naman niya yung ating current. Ayan, multiply mo lang naman sa 220 215 kasi nga grid yung ginagamit natin. Alright, so ngayon ililipat na natin siya sa inverter. Ganun na lang. Alright, kita nyo. Diba? Nakaka-catch up naman ito eh. Mabilis din naman na eh. Pero mas mabilis ito. Alright, so para sa mga interested na gustong bumili ng ganitong voltage current protector, nakalagay po sa ating description box or dito sa ating screen. Ayan, lupit diba? Although kahit sabihin na natin na medyo talagang crowded siya, na-overload. Aray ko. Na-overload si Deye ngayon. Overloaded yung kanyang circuit breaker. Kaya naman natakot kayo sa overload. So maraming salamat sa inyo para sa video ni Juan Dilasag. See you next time once again. Bye bye. Ingat-ingat.